Greetings po mga kabayan. Ito po muli sa Atty. Ray Luwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong legal and public service program niyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan sa episode na ito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin. Itago po natin siya sa pangalang si CJ. Sabi niya dito, ano po ang parusa sa pinahiya sa harap ng mga tao? At sinabihan po akong pokpok or we call it prostitute. Okay. Well, sa ilalim po ng ating Article 358 ng Revised Penal Code po natin, ang paninira po sa harapan ng mga tao ay may tuturing din natin isang oral defamation or it could be a grave slander na may parusa na from isang buwan hanggang sa 6 na buwan pong pagkakulong, 1 month and 6 months to 1 day imprisonment or a fine not exceeding 1,000 pesos. Ngayon, depende po sa findings ng korte. Kung ito ba ay simple slander lang o simple oral defamation, ang parusa po nito ay it could be range from 30 days imprisonment or a fine not exceeding 20,000 pesos. So, yan po ang ating tandaan, lalo na sa ating mga kababayan. Minsan sa ano po ng galit natin, minsan makipagtalo tayo, may kaaway tayo, kung ano pong namumutawi po sa bibig natin at nakapagbitiw tayo ng hindi magandang salita. Now, tandaan po natin, ay mayroon po itong kaparusahan, because ang isa pong paninira ng pagkatao, ay labag po yan sa ating batas. Ngayon, yung nagtatanong, ano bang pagkakaiba nito sa halimbawa doon sa libel, at saka sa ang libel ay paninira din ng puri ng isang tao, at ito ganun din ang slander, or oral defamation. Ang pagkakaiba po ay sa oral defamation, kaya nga oral this was the defamation was given orally sa pamagitan po ng boka. Doon lang po sa libel, ang panirang puri po pinarating, or it was committed with the use of publication or in writing. Ngayon, pag ito pong paninira na sa kapwa mo sa na defamatory statement ay naisagawa sa hindi lang po in writing kundi naisagawa sa pamagitan po ng internet, sa pamagitan po ng inyong mobile phone, tablets, ay at ito po ay through the internet, ay naku po, ay hindi lang po, dito na po papasok ang cyber libel. So basically, yung po pagkakaiba ng tatlo, pareho silang may kinalaman sa paninirang puri. Yung isa na oral defamation, wala pong, ang paninirang puri ay ginawa po sa pamagitan po ng paggamit po ng boka, oral o kaya oral po, yung isa naman, ordinary libel, ito po yung ginawa sa pamagitan ng publication, so yung isa naman ay bukod sa ang ginawang means to publish it is through the internet or mobile devices, ay kaya nakakaroon po ng cyber libel. So of course, mas malaki po ang kaparusahan sa cyber libel po because isang click lang po niyan, buong mundo na po, ang makakaalam, makarating po ang inyong mga binitiwang moral o mga defamatory statement. Kaya mag-iingat po tayo, especially sa social media. Pag i-click po ninyo yung send o nag-ano po kayo or nag-react po kayo doon sa defamatory statement, okay? You could be held liable for cyber libel. May tanong, paano kung nag-like lang kayo? Well, base po doon sa desisyon ng Korte Suprema, kung nakatanggap na naman kayo, di-like ninyo, wala naman po kayong ginawang comment, ay wala naman pong, hindi naman po kayo yung liable dito sa cyber libel nito. So I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin na CJ. Right? So upang sa ganun, ay mag-ingat po tayo sa mga pinagbibitiwan natin mga salita, because this could land us in jail, or inconvenience. Kaya mag-ingat po tayo lalo na po sa paggamit po natin ng social media. Tandaan po natin, pag tayo kasi
nagsalita na by oral means, no? Nagkaroon ng paninirang puri. Once na nabitiwan na po ninyo yung salitang yan, ay hindi na po natin pwedeng bawiin, no? Maliban na lang kung nag-apologize ka at tinanggap naman ng tao na siniraan mo ang iyong apology. Ganon din po sa ordinary libel, no? Siniraan mo ang puri ng isang tao sa pamamagitan ng pagsulat. Ay ano po yan, no? That could be na paninira po sa kanyang puri, na papasok na ni po rito yung libel. Okay? And if the defamatory statement was used, no, is used through yung internet or na mobile phone po natin, cellphone po natin, dito po papasok naman si cyber libel. So, I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni CJ sa usaping ito. So, bago po tayo magpatuloy, sa kapapasok pa lang po, no? Kung kayo po ay, if you find our videos interesting and informative, at hindi naman po siguro kalabisan, no? Kung ako po ay hihirit po sa inyo ng isang click lang po, isang subscribe, share, and like po. And of course, follow upang sa ganun po matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or your acquaintances, or maaaring mga OFWs po natin, no? Nasa abroad po sila. At tandaan po natin, kahit tayo ay nasa abroad, no? Ay may mga roots pa rin po tayo dito sa Pilipinas, no? Nandito po ang inyong mga property sometimes, o may kamag-anak po kayo dito, or may mga usapin kayo dito, no? Sa Pilipinas, at hindi po natin maiwasan na one way or the other ay magkaroon po tayo ng encounter sa batas na ito. Kaya napakamahalaga, no? Na palagi kayong updated, no? At palagi kayong nagpapalo sa ating mga videos upang sa ganun kayo rin po ay may matutunan, no? Sa ating mga pinag-usapan. Kaya lagi nating sinasabi ay lamang na ang may alam sa batas. So let's take note of that, and I hope, no, ay ma-spread out ninyo yung ating mga napag-usapan dito, because yung pong napag-usapan natin, maaaring sa this event, no, in this panahong ito, ay maaaring pong hindi masyadong importante o walang relevance po sa inyo. But for all you know, baka bukas po, sumakalawa, abay, kayo po ay, ang mapinag-usapan po natin dito ay magiging angkop po sa inyo. So, kahit paano kung may alam kayo sa pinag-usapan natin, nag-pay attention kayo, no? Because this is a free lesson, no? Sa batas po natin. So, pag may alam kayo, kahit paano, either you will be properly guided, and then you could understand, mayroon kayong kahit paano, ay kunting kalaman, no, sa batas, and you could consult your lawyer. O, totoo ba yung ganito? Kasi paniniwala ko ganyan, no? And then, then you have peace of mind kung alam po ninyo kahit paano yung batas. Na napaka-komplikado po kasi ang batas, no? The law is very dynamic po, no? Kasi nagbabago po ang batas, no? Kaya napaka-importante po. Kaya kami po mga lawyers, required po kami na magkaroon po ng yung mandatory compliance requirements na makomply po natin, no? Yung MCLA kung tawagin namin, no? Mandatory compliance legal education. Para po kasi nag-update po ang batas, nag-iibo, parang buhay din po yan, no? So that's why it's very important na ma-updated tayo, kasi maaaring ang batas na alam po natin kahapon ay on isang araw ay maaaring hindi na po ang batas ngayon, because nagkaroon na po ito ng pagbabago. So hanggang dito muna tayo, and I hope, no, to see you again in the next video po natin. Bye-bye for now. God bless.